Tara, may ikukwento ako sa inyo. Isang kwento na magpapatunay na minsan yung mga pinakasimpleng bagay pala sa buhay, yun pala yung may dalang pinakamalalim na karunungan. Kaya ito ang tanong natin para sa araw na ito. Mula sa isang maliit na tindahan lang sa kanto, mahahanap ba talaga natin doon yung sikreto sa isang masaya at makabuluhang buhay? Tingnan natin! Okay, so imagine niyo to. Isang tipikal na barangay sa Pilipinas. Yung tahimik lang, simple ang takbo ng buhay. Tapos, sa isa sa mga kanto doon, may isang eksena na sigurado akong familiar sa ating lahat. Alam na alam natin kung ano to, di ba? Ang isang sari-sari store. Hindi ito yung malaking grocery o yung magarbong convenience store. Hindi. Ito yung simpleng tindahan sa kapitbahay na may mga nakasabit na chichirya, mga garapon ng candy, at syempre yung soft drinks. Ito yung puso at kaluluwa ng maraming barangay. At syempre, sa bawat sari-sari store may nagbabantay. Dito sa kwento natin, siya si Aling Nena. Isang matandang babae na, alam mo yun, tahimik lang na nakaupo, binabantayan ang munting niyang kabuhayan. Pero heto na, may kakaiba kasi sa tindahan ni Aling Nena. Kasi kapag bumili ka sa kanya, hindi lang produkto at barya ang sukli mo. May kasama pa itong isang bagay na higit pa doon. Gaya na lang nito, isang araw may dumating na estudyante. Kitang-kita mo sa mukha niya, haggard, stressed, halatang puyat sa pag-aaral. So anong binili niya? Siyempre kape para lang daw magising. Tapos habang inaabot ni Aling Nena yung kake at sukli, may sinabi siya. Isang simpleng linya lang. Pero grabe, tumagos talaga sa estudyante. Bigla siyang natauhan, napaisip at kinabukasan, iba na yung gigil niya para abutin yung mga pangarap niya. Okay, isa pang eksena. Isang hapon, may mag-asawang dumating at nako, mainit ang ulo, nagtatalo sila, rinig sa buong kanto. Ang binili nila, soft drinks. Siguro para palamigin ang ulo, literally. At dito mo makikita kung gaano kahenyo si Aling Nena. Ginamit niya yung mismong soft drinks na binili nila para magbigay ng payo. Grabe, di ba? Biglang katahimikan, nagkatinginan yung mag-asawa. Tapos, napangiti na lang. Gets na nila. Walang kailangang sabihin pa. So, dahil sa mga ganitong pangyayari, yung simpleng tindahan ni Aling Nena, hindi na lang siya basta tindahan. Naging tambayan na siya, naging parang isang safe space, di ba? Isang lugar kung saan ka pwedeng pumunta para makahanap ng konting kapayapaan at syempre karunungan. Unti-unti, naging takbuhan na siya ng halos lahat. Nandyan yung mga tricycle driver na nagpapahinga, mga nanay na namimili, mga estudyanteng galing eskwela, kahit yung mga lolo na nagpapalipas oras. May isang malungkot na OFW pa nga at isang batang nangungulila. Lahat sila, alam mo yun, hindi na lang sila bumibili. Pumupunta sila doon para kumuha ng lakas mula sa mga salita ni Aling Nena. Siyempre, yung buong barangay, nagtataka na. Paano nangyari to? Isang simpleng tindera lang si Aling Nena, pero bakit parang may balon siya ng karunungan na hindi nauubos? Ito talaga yung tanong ng lahat. Saan nanggagaling lahat ng to? Paano niya nahahanap yung mga tamang salita para sa tamang tao sa tamang panahon? Hanggang sa, ayun na nga, isang araw may naglakas ng loob na magtanong. At ang sagot niya, simple lang, tapat, at talagang nakakagulat. Dito natin nalaman na yung karunungan niya hindi pala galing sa mga libro, galing ito sa sarili niyang mga pinagdaanan. Ikinuwento niya ang buhay niya na punong-puno pala ng pagsubok. Maaga siyang nabiyuda. Pinalaki niya mag-isa ang kanyang mga anak. Hinarap niya ang matinding hirap. May mga pagkakataon daw na gusto niya yang sumuko. Pero sa gitna ng lahat ng yon, may mga taong tumulong sa kanya, nagbigay ng kabutihan nung panahong kailangan na kailangan niya. At doon natin naiintindihan ang filosofiya niya sa buhay. Para kay Aling Nena, yung kabutihan parang sukli lang yan. Pag may nagbigay sa'yo, kailangan mo ring ipasa sa iba. Hindi mo kailangang ibalik sa taong yun mismo, pero kailangan mong i-share sa iba. At yung sari-sari store niya, yun yung naging paraan niya para ibayad yung kabutihang natanggap niya noon. Pero tulad ng lahat ng kwento, darating din tayo sa katapusan. At yung pagtatapos ng kwento ni Aling Nena sa barangay, dumating to sa paraang walang sinuman ang nakapaghanda. Kasi, isang araw, nagising na lang yung mga tao, sarado yung tindahan. Sabi nila, okay, baka may sakit lang. Pero lumipas ang unang araw, sarado pa rin. Ikalawang araw, sarado pa rin.
Pagdating ng ikatlong araw, doon na nagsimulang mag-alala ang lahat. Tapos, sa ika-4 na araw, bumukas yung tindahan. Pero hindi na si Aling Nena ang nandoon. Wala na siya. Ang nakita lang nila ay isang pirasong papel na nakadikit sa bintana. At doon, nakasulat yung huli niyang mensahe, ang huli at pinakamahalagang aral sa lahat, na ang buhay daw parang isang sari-sari store, puno ng maliliit na bagay, isang ngiti, isang simpleng payo, isang kape, pero kapag pinagsama-sama mo lahat yun ang bumubuo ng isang masayang buhay. Nanatiling bukas yung tindahan, may iba nang nagbabantay. Pero alam ng buong komunidad na yung pinakamahalagang iniwan ni Aling Nena, hindi yung mga paninda sa loob. Ang tunay niyang legacy, yung mga salita niya. Yung karunungan na hanggang ngayon ay buhay na buhay sa puso ng lahat ng taong natulungan niya. Ang kwento ni Aling Nena, no? Isang paalala para sa ating lahat na hindi mo kailamang maging mayaman o makapangyarihan para makagawa ng pagbabago. Minsan, ang kailangan lang ay isang pusong bukas magbigay ng kabutihan kahit saan nyo lang ng isang simpleng salita, isang simpleng payo.